May nakita ka ng nawawalang gamit ng kapitbahay mo, tapos kunwari hindi mo nakita. O kaya may alam kang delikadong bagay sa bahay, pero hinayaan mo lang. Alam mo ba? Hindi lang pala kasalanan ang paggawa ng mali, minsan kasalanan din ang walang pakialam. Sa Deuteronomy chapter 22, sinabi ng Diyos sa Israel, tulungan ang nawawalan. Huwag pabayaan ang kapwa. Maglagay ng harang sa bubong para walang mahulog. Mamuhay ng malinis at may kabanalan. Igalang ang relasyon at katotohanan. Noong panahon ng Israel, flat ang bubong ng bahay nila. Tambayan nila yon, minsan doon nagpapahinga o nagtitipon. Kaya sabi ng Diyos, maglagay kayo ng harang o bakod sa bubong. Bakit? Para kung may mahulog, hindi ka mananagot. Ibig sabihin, hindi sapat sa Diyos na wala kang ginawang masama. Importante rin sa Diyos na ginagawa mo ang tama para maiwasan ang kapahamakan ng iba. Ganon din sa nawawalang hayop ng kapitbahay. Sabi ng Diyos, huwag mong dedmahin. Tulungan mo. Ang punto ng chapter na ito, ang totoong kabanalan hindi lang nasa pagsamba, nakikita rin sa pakikitungo mo sa tao. Ayaw ng Diyos yung ugaling, bahala na sila sa buhay nila. Sa Biblia, ang pagmamahal may aksyon. Ngayon, paano natin ito i-apply? Kapag may problema ang kapatid mo, huwag mong ayusin lang. Kapag may alam kang maling direksyon ng kaibigan mo, pagsabihan mo ng may pagmamahal. Bilang magulang, protektahan mo anak mo. Bilang leader, huwag mong abusuhin ang tiwala ng tao. Bilang Kristiyano, huwag kang walang pakialam sa paligid mo. Minsan akala natin mabait tayo kasi wala tayong inaaway. Pero ang tanong, tumutulong ba tayo? Nagmamalasakit ba tayo? Ikaw ba yung taong madaling tumulong? O yung taong laging, hindi ko problema yan? May mga tao bang inilalagay ang Diyos sa harap mo ngayon na kailangan mong tulungan o protektahan? Tayo'y mag-pray. Panginoon, alisin mo yung pusong walang pakialam. Turuan mo akong magmahal hindi lang sa salita kundi sa gawa. Gamitin mo ako para makatulong, makapagbigay proteksyon, at maging mabuting halimbawa sa ibang tao. Tulungan mo akong mamuhay ng may kabanalan at malasakit araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka rito, comment mo. Hindi ako magiging walang pakialam. At share mo ito sa kaibigan o kapamilya na kailangan makarinig nito ngayon. Follow mo rin itong page para sa mas marami pang practical at malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos na madaling maintindihan.